Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagan ng panahon ngayong araw ng Sabado, ika-13 ng Hunyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan sumunod nga po ito kay bagyong Esther, ay huling namataan sa layong 2,600 km silangan ng Visayas, na kung saan nagdadala pa rin ito ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga malakas na hangin at mga pag-ulan. Na kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 210 km per hour. Samantalang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour, at taglay na nga po nito ang kategory na super typhoon category. Kaya naman lubos po natin pinagandang ating mga kababayan sa pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po palapit na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, at posible nga po itong pumasok bukas ng gabi or Lunes ng umaga, na kung saan kapag ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026, na kung saan nga po nakatawid na nga po ito ng Mariana Islands, kung saan nakalabas na rin ang sentro dito sa Mariana Islands, na kung saan posible na nga itong pumasok or lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging track nitong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa na posible natin bigyan sa local name na Francisco, nakita nga po natin na kung saan mayroon po tayong senaryo na inyong makita sa may araw, na kung saan yan po yung pinakatatlong senaryo natin na posibleng daanan ng bagyo, na kung saan mas mababa nga lang po ang tsansa na dumaan dito sa may Mindanao, at inaasahan natin na posibleng maglandfall dito sa may silangang bahagi ng Visayas, na kung saan inaasahan po natin na posibleng maglandfall ito dito sa may Eastern Samar, Masbate at patungo dito sa Romblon, Oriental Mindoro bago lumabas ng ating bansa, na kung saan posibleng nga rin pong bagyang umakyat ang kanyang track na posibleng dumaan dito sa may area ng Luzon, na kung saan sa area man po yan ng Isabela patungo dito sa may area ng Kalinga, Abra, Ilocos Norte bago tuluyan lumabas ng ating bansa. Base nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng June, mayroon po tayong inaasahan na dalawa bagyo na mabubuo, na kung saan nga po mayroon na po tayong nabuo na unang bagyo, at yun nga po yung minomonitor natin sa mga nakarang ulat panahon na bagyong Esther, na kung saan nga po ito po yung sumunod sa bagyong Esther na posible nating pangalanan na bagyong Francisco, na kung saan posible nga rin pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga rin mayroon tayong senaryo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, at posibleng kumilos pa ilagang kanluran, na kung saan posible nga pong maglandfall dito sa may area ng Visayas patungo dito nga po yan sa area ng Mimaropa. Samantalang mayroon pa rin po tayong senaryo na posibleng dumaan dito sa may Bicol region patungo dito sa may area ng Quezon, Laguna, Cavite, Metro Manila, Bataan patungo dito sa may Zambales bago tuluyan makatawid ng ating bansa. At mayroon din tayong senaryo na posible nga lang pong lumapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Luzon, na kung saan kikilos pa ilagang silangan, na kung saan mag-curve po yung kanyang direksyon. Baging alerto lang po tayo dahil sa posible pa nga rin pong magbago ang track nitong ating minomonitor na bagyo, na kung saan posible nga lang po din itong lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility bago pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. Sana nga po lumis na nga lang po ito ng ating Philippine Area of Responsibility upang di na po tayo maapektuhan itong masamang panahon. Kaya naman mas mainam maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas ukol dito sa masamang panahon na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan magdadala ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga malakas na mga hangin at mga pag-ulan. Kaya naman nagbabanta pa rin ang mga pagbaha at pagbuo ng lupa sa mabundok na lugar kung sakaling ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at dumaan dito sa ating bansa. At para naman sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin tayo ng maliwalas na panahon sa umaga,
na may mga kalat-kalat din pong mga katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at bago ng lupa, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, ibus pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga banta pa rin ng bigla ang buhos ng mga pag-ulan dahil pa rin yan sa epekto ng bagyong ating minumonitor na kung saan nga po bagya na nga rin pong humina yung habagat. Kaya naman sa kasalukuyan wala po tayong minumonitor na habagat na kung saan patuloy pong umiiral ang bagyong ating minumonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na kung saan associated po ito sa hanging starless or yung mainit at temperatura na nanggagaling dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may dagat Pasipiko, na kung saan nagdudulot nga po itong ng mga mainit na panahon na siyang magdudulot ng mga localized thunderstorm. Kaya naman dito po sa buong bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon na kung saan may agwat ang temperatura dito sa may Legazpi na umabot pa rin sa 34 degrees Celsius, Tuigaraw 36 degrees Celsius, Lawag 33 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, inasahan pa rin natin ang malinsangang panahon na umabot sa 34 degrees Celsius, Tagaytay 32 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ang temperatura. Tapos po natin pinaganda sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Nadulot nga po ng mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Calayan Islands and Puerto Princesa, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng mga aliwalas na panahon na kung saan maliwalas na panahon ang ating inaasahan na sinasamahan ng bagyang maulap na papurin at mga light rains or mga mahina mga pagulan. Dulot nga po yan ng mga localized thunderstorm na kung saan lubos pa rin po natin pinagan ng ating mga kababayan sa nasabing area. Kung saan mayroon po tayong agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na umabot sa 32 degrees Celsius, Calayan Islands 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Visayas, inasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather ang ating mga kababayan. Ngunit dahil sa mga localized thunderstorm ay siyang nagdudulot ng maulap na papurin at mga light rains na kung saan meron po tayong inaasahan na maliwalas na panahon na bagyang maulap na papurin na may sinasamahan niya ng mga light rains o mga may hina mga pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, especially dito sa may area ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Siquijor, na kung saan posible pa rin makaranas ngayong umaga ng mga aliwalas na panahon na sinasamahan ng bagyang maulap na papurin at mga light rains or mga may hinang mga pag-ulan or pag-ambon. Na kung saan pagsapit ng tanghali, inasahan po natin na makakaranas na rin ng paliwalas na panahon at maalinsangang panahon na dulot nga po nitong hanging starless na patuloy pa rin na umiiral dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Associated nga po yan dito sa bagyong ating monitor dahil nga po sa kasalukuyan mainit ang temperatura dito sa may silangang bahagi ng ating bansa ang ating karagatan. Samantalang dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Visayas, na inaasahan po natin makakaranas ng improving weather ngayong umaga at maging alerto lang po tayo sa mga banta pa rin na mga localized thunderstorm. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Visayas, especially dito sa may Tacloban, inaasahan po natin maalinsangan pa rin ang panahon na umabot sa 33 degrees Celsius, Iloilo 32 degrees Celsius, Cebu 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon sa umaga. Ngunit ngayong umaga, posible pa rin po tayo makaranas ng bagyang maulap na papurin at sinasamahan ng mga light rains dahil po yan sa epekto ng localized thunderstorm, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa lugar po yan ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region, Muslim Mindanao, and Sorsogon. Nadulot nga po yan ng mga localized thunderstorm na kung saan nakakaranas ng maliwalas na panahon na sinasamahan ng bagyang mahulap na papurin at mga light rains o mga katamtaman ng pag-ambon ng mga ulan. Samantalang dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon at mga localized thunderstorm. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga lugar ng Cagayan de Oro, Davao Region, Zamboanga Peninsula. Maging alerto lang po tayo, including Northern Mindanao. Dulot pa rin ng mga epekto ng localized thunderstorm.
na kung saan meron po tayong agwat ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro na umabot sa 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Davao region, inaasahan po natin maalinsagan pa rin ang panahon na umabot sa 33 degrees Celsius. Sambuanga Peninsula, 33 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard, ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng pagtaas ng alon, lalong-lalo na meron po tayong minomonitor na bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, magiging maalon ng ating karagatan, na kung saan mas lalapit ito sa ating dalampasigan o mga baybayin. Sa kasalukuyan, ang ating mga baybayin ay wala pa rin pong nakataas na gale warning dahil sa banayad ang ating mga pag-alon pa rin nating inasahan, na kung saan slight to moderate pa rin ang ating mga pag-alon, na kung saan umaabot sa 0.6 to 1.5 metro ang taas lang ng mga pag-alon, kaya naman magiging malaya pa rin ang ating mga kababayan natin mga isda, na kung saan moderate ang ating inasahan mga pag-alon. Samantala, kapansin-pansin nga rin po sa ating seaboard or malayo dun sa ating pangpang, kung saan tumataas na nga rin po ang mga pag-alon na dulot nga po nitong bagyong ating minomonitor. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga bago naming ulat para na namin ilalabas. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, 13 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon naming lalabas ukol dito sa bagyong ating minomonitor at sa mga lagay ng ating panahon dito sa ating bansa. Maraming salamat at ingat po tayo palagi.